Ayan, repent and see. Changing the way you think changes the way you live. Okay? And sabi po dito, sa aking babasahin, you don't change your life by trying harder. You change your life by seeing differently. Repentance isn't just turning from sin. Repentance is changing the way you think so you can finally see what God sees. When your perspective, sabihin nyo, perspective. Ano ba sa Tagalog ang perspective? Ha? Lakasan nyo po. Pananaw. Sabi dito, when your perspective changes, your decision change. When your decision change, your life changes. Sino nagsasabi dito and sino nag-a-agree dito na totoo yun? Pagka ang pananaw mo sa buhay at disposisyon mo sa buhay na iba rin ang takbo ng iyong buhay. Tama po ba? And our verse for tonight na gusto nating basahin is the story of Zacchaeus in Luke chapter 19, verse 1 to 10. And if you have Bible na meron kayo in the mobile, in the app, or meron kayong physical Bible, mas maganda. Okay din po kung dala-dala nyo dito. At kung kayo may notebook, umorder kayo sa Favor Creation para mas maganda at susulatan. Amen po ba? Okay, may 10% po kasi ako doon. Joke lang. Sabi dito, Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named, anong pangalan? Ulitin po natin, anong pangalan? Si Zacchaeus, he was the chief tax collector. Anong trabaho niya? Tax collector in the region, and he had become very rich. Sabihin nyo nga, very rich. Gandahan nyo naman. Very rich. Tapikin mo yung katabi mo at sabihin mong very rich para sa Zacchaeus. Okay. So dito, let us continue. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him the name Zacchaeus. He said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in a great excitement and joy. But people were displeased. Ano nangyari sa mga tao? Meron ba tayong Marites dito ang pangalan? Wala naman, ano? Meron po ba? Maricel. Magkaiba ang Marites sa Maricel. Gusto kong liwanagin ang Maricel at Marites magkaiba. Walang Marites. Salamat na lang. Nasaan na tayo? But people were displeased. Why? Because alam nila si Zacchaeus was a sinner, a tax collector. Marangal na trabaho ba ang pagiging tax collector? Tanong. Tama? Pero bakit displeased ang mga tao? Sabi dito, but the people were displeased. He was gone to be the guest of a notorious sinner. Ano basa doon? They grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, "I will give half of my wealth to the poor, Lord. And if I have cheated people on their taxes, I will give." Siguro may flood control na rin noon. Ano? "I will give them back 4 times. How many times? 4 times. As much. Jesus responded, "Salvation has come to his home today. For this man has shown himself to be a true son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save those who are lost." Kagaya ng sinabi po natin kanina, when your perspective changes, your decision change. When your decision change, your life change. Ano ba matututunan natin sa life ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, isang tax collector, probably isang tao na kung saan over and over again na magbigay ng tax.
Sa atin sa Pilipinas, ilang percent ang tax? Ha? Hindi ko din alam eh. Dito lang alam ko, dito 5% yata, di ba? Maliit. Pero siguro si Zacchaeus, he charged people for malaki. Kaya nasabi nila ni Zacchaeus ay isang sinner, na isang notorious tax collector. And then, dito makikita natin na si Zacchaeus gusto niyang makita si Jesus. Tama po ba? And then nakita din natin si Zacchaeus medyo maliit lang. Maliit lang. Hindi siya pandak. Maliit. So doon sa mga ang height ay, wag nang magsabit, baka may tamaan. Basta maliit si Zacchaeus. Hindi niya makikita si Jesus pag dumaan. So ano ginawa niya? Umakyat siya sa puno ng sycamore tree para makita. Dito sa story ni Zacchaeus, makikita po natin, malalaman natin, ano ba bilang isang Kristiyano na sinasabi natin, repent and see, ano bang matututuhan natin sa life ni Zacchaeus para tayo mismo? Every day, we can experience Jesus in our life. And ako'y naniniwala na si Zacchaeus, a rich despite tax collector, umakyat nga, kagaya na sabi natin, ang crowd na sinasabi natin dito, yung mga marites, yung mga tao na talagang may galit kay Zacchaeus, tinatawag siyang thief, magnanakaw, because of the overcharging of the tax. And then, si Zacchaeus, sabi ko kanina, si Zacchaeus ay very rich. Pero a successful man who still felt empty. Ang kayamanan ng mundo, kahit gaano ka kayaman, darating ang panahon, you will feel empty. Buti na lang tayo, hindi tayo ganun kayayaman. Sabihin mo nga sa katabi mo, buti hindi ka pa ganun kayaman. Sino ditong mayaman na taas ang kamay? Kanina yung testimony ng kapatid, nakakatuwa. Dati, sobrang hirap. Hindi naman. Wala daw nangyari sa kanyang buhay na maganda. Meron. Alam nyo kung ano? Tanong nyo kung ano? Abay, nakatungtong ng Dubai. Tama? Kung walang nangyaring maganda, ay di wala sa Dubai. Nakatungtong pa ng H29. Nakamit ng mga ganda at gwapo sa ministry ito, sa church na ito. Di ba? Di may magandang nangyari. Kaya tingnan nyo nga siya, sabihin nyo, may magandang nangyari. So, si Jesus, tatandaan natin, pag si Jesus dumadating, nagkakagulo ang tao. Why? Because maraming nakakarinig na pagka si Jesus dumadating, there is something happening in the area, in the place, there's some breakout. May gumagaling, may lumalaya. Sometimes they experience God in their midst. Si Jesus, iba ang pagkakakita niya kay Zacchaeus. Sabi dito, a son worth restoring. One encounter with Jesus changes the way Zacchaeus saw everything. Sa dami-daming tao doon, na nadoon, ako, I imagine this, siguro kung may mga bodyguard na doon o Howie Boys doon nung panahon na yun. Alam niyo Howie Boys? Lord, talagang mga Gen Z siguro talaga itong mga to. Hindi alam yung mga Howie. Yung mga humahawi sa mga bigating tao, sa mga VIP. Si Jesus maaring madaming bodyguard yan. Pero sa daming ng tao that time, I want to lay a foundation. Just imagine with me kung gaano kasikat si Jesus that time. Gaano siya pinagkakaguluhan para si Zacchaeus na isang maliit na tao, umakyat sa isang puno para lamang makita si Jesus. Number one, for us to learn kay Zacchaeus, for you to experience Jesus in your life, number one, change your view. In Luke chapter 19, verse 3 to 4, sa ating binasa, sabi dito, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore tree beside the road, for Jesus was going to pass by. Yung emptiness,
ni Zacchaeus that time, alam niya may pagkukulang, may kulang. Kahit pa kaano sikat, kahit pa kaano kakayaman, kahit gaano pa kataas ang degree na naabot mo sa iyong pag-aaral, there is always emptiness in your heart. And ako'y naniniwala, why Zacchaeus climbed doon sa tree iyon? Because he want to change his view na kailangan nating gawin in our life. You'll never change your life until you change what you're focused on. Sabi dito, he wanted to see Jesus before Zacchaeus changed his behavior. He changed what he was looking at. He stopped chasing success and started chasing Jesus. Sabi pa po dito, you'll never change your life until you change what you're focused on. Whatever your attention will eventually shape your direction. If you are after with money, ang money, sa totoo lang, dito sa Dubai, kagaya ni kapatid, hanggang ngayon wala pa rin trabaho. Ilang months ka na kapatid po na dito? Ayun, okay. Ilang months? 5. Pero ako'y naniniwala, may tamang panahon at may tamang trabaho sa kanya. Naniniwala kayo doon? Ano po? 9 months. Wow, ilang buwan na lang, 1 year na. Dapat mag-celebrate tayo dyan. Ha? Ako nga, ilang taon na? Ilang taon na walang trabaho? 3 years. Pero, doon mo makikita yung faithfulness ng Lord. Aba, ay tumatangkad Tawa ni kapatid. Tumatangkad Hindi naman nagugutom. Sino ditong pinabayaan na ng Lord na kahit wala kang trabaho, nakakakain ka ng 3 times a day? Sa bahay, sa amin, buti na lang, hindi ako maselan sa pagkain. Kung anong pagkain, kain. Ikaw ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, maselan ka ba sa pagkain? Kasi kung maselan ka sa pagkain, napakahirap. Yan. Dami na naging tanong. Sabi dito, you'll never change your life until you change what you're focused on. Whatever your attention will eventually shape your direction. If you're constantly looking at problems, you'll leave discouraged. If you're constantly looking at Jesus, you'll begin living with hope. Ako naniniwala sa buhay ng bawat isang naririto ngayon. Kaya naririto kayo, not because this is like kailangan mong gawin every Saturday. But you're believing and you believe na si Jesus may gagawin pa sa iyong buhay. Sabi natin dito in our slide, ask yourself, what has my attention more than Jesus? Ito ba yung fear, money, social media, success natin, or yung opinion of others? Change what you see and you'll change where you're going. Si Zacchaeus na isa ng mayaman, si Zacchaeus na kung saan very successful man, nung dumating sa point na inimbitahan siya o sinabi ni Jesus, pupunta ako sa iyo, bumaba ka. Anong ginawa niya? Siya ba'y sinabi niya na, ay hindi. Hindi ka pwede pumunta. Anong ginawa niya? In-invite niya, ipinaghanda na si Jesus. Naniniwala po kayo doon? Ano pa sinabi ni Zacchaeus doon sa ating binasa? Sabi niya, Lord, if I cheated on their taxes, I will give them back 4 times as much. Ibig sabihin, for you to experience God in your life, you need to change your view, your attention, kung ano yung perspective na meron ka ngayon. You chase your career, you chase the money, you're afraid, you have fear in life. Believe
na ang Diyos laging may gagawing bago sa iyong buhay. Amen? Number 2 na nais nating i-share. Sabi dito, let Jesus in. In Luke chapter 19 verse 5, Jesus looked up and said, "Quick, come down, I must be a guest in your home." Dito makikita natin, religion says, clean up, then come. Jesus says, come and I'll clean you up. Ito yung masakit in the religion, in some other ministry, na bago ka tanggapin sa simbahan, bago ka maging member ng church, dito sa atin, in our ministry, in our church, I remember one time, I was talking to one of my co-pastors before, na meron na siyang isang church. Bago ka maging member sa kanilang simbahan, kailangan tapos ka ng divided Bible study, meron silang G12 something, and then bago ka pa magiging member. Dito, sa ating ministry, pumasok at humindi, kumain ka at humindi, okay lang. Amen po ba? Why? Because I believe, si Jesus, hindi natin kailangan ng membership. Lagi nating sinasabi dito, ang mahalaga kay Jesus is your heart. So, allow Jesus to let in your life. The same as Zacchaeus. Pwede naman magkalinlangan si Zacchaeus. Hindi man sinabi dito in the story na ating binasa kung paano nabalitaan ni Zacchaeus si Jesus. But I believe because of that stories na kanyang naririnig, na si Jesus marami ang ginawang miracle, marami yan. Yan yung nagsasabing Diyos. Let Jesus in your marriage, sa trabaho mo, sa finances, your anxiety, in your private life. Where Jesus is welcome, life begin to change. Last week, our topic is about, ano nga bang topic natin last week? Inviting Jesus being your partner. Tama po ba? Partnering with the Holy Spirit. Si Jesus, allow Him na magmaneobra ng iyong buhay. I don't know if you know the song na yung Jesus Take the Wheel. Di ba? Sabi doon sa kantang yon, Jesus Take the Wheel. I don't know if you have read, if you heard the song before, sabi nga, meron pang nag-joke, sabi si Jesus, ang dinadrive niya pala ay Honda. Kung hindi nyo alam yung joke na yun, basahin nyo na lang sa internet. Hindi ko din alam kung paano properly execute yung joke. Pero ako naniniwala, if you allow Jesus to let in your life, in your marriage, lahat ng parte sa iyong buhay, hindi lamang Saturday, there will always be a change. Sabi dito, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Jesus didn't say, fix yourself first. Hindi naman sinabi ni Jesus na, ay, ikaw makasalanan ka, hindi ako pwedeng sumama o makisama sa iyo, o hindi ako pwedeng pumunta, makibarkada sa iyo dahil makasalanan ka. Hindi ako pwedeng makikain sa iyo dahil you are a sinner. But because Jesus saw, nakita niya na iba kay Zacchaeus, ganon din tayo tinitingnan ng Lord. Ganon din tayo gustong makita ng Lord. Ganon din tayo kamahal ng Diyos. Ano sinasabi natin dito? Let Jesus in. Kaya minsan, there are somebody here right now. Mayroon kang isang deal na iniintay. Hanggang ngayon, hindi mo ma-close. Why? Because you didn't let Jesus in. If you want to be prosper in life, let Jesus in. Hindi lamang Saturday. Stop keeping Jesus in church. Invite Him in every side, in every aspect of your life. Yung sabi natin dito, where Jesus is welcome, life begin to change. Pagka si Jesus welcome in our life, nababago yung buhay. Nung kayo, bago nyo nakilala, sino po dito yung
bata pa lang kayo, Kristiyano na kayo, nakakilala na kayo sa Lord. Yan. Ilan din pala, no? So lahat po dito pala, nakilala nyo si Lord nung kayo ay, kumbaga may mga sarili ng pag-iisip. Ano? May sarili ng alam. Hindi ko alam paano bang sasabihin doon. May sarili ng dunong. May edad na. Sige, sabihin natin, may edad na nakilala mo si Jesus. Alam mo kung bakit? Kasi kahit pa sabihing may edad ka na nakilala mo si Jesus, nakilala mo ang Diyos. Kasi, alam niyo kung bakit? May plano si Lord sa buhay mo. May gusto siyang baguhin sa buhay mo. Nakagaya ni Zacchaeus na isang makasalanang tao, iba yung nakita ni Jesus sa kanya. At iba rin ang nakikita ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi ka basta-basta. Huwag mong sasabihin sa iyong sarili na, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Na, Lord, bakit ako? Na kung kailang ako'y nakakilala sa iyo, na kung kailang ako ay nag-a-attend sa church, na, Lord, ganito yung nangyayari ngayon sa akin. Why? Because may inihahandang maganda at mabuti sa iyo ang Diyos. Let Jesus in. Papasukin mo si Lord. Ano ba sabi sa Bible? Kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. At kung ako'y papapasukin mo, magkasabay tayong kakain. Ibig sabihin, allow Jesus to enter in your heart so that hindi ka mawawalan. Kay Jesus, laging may gain. Amen po ba? Amen? Number 3, sabi dito, hunger changes everything. In Luke chapter 19, verse 6 to 8, a rich man ran ahead, climbed a tree, and ignores everyone's opinion. Si Zacchaeus, wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Basta ang paningin niya, ang focus niya na kay Jesus. You don't drift closer to God, you pursue Him. Alam nyo dito na iba yung tingin ko sa Lord. Naging iba yung tingin ko sa leadership. Ito yung naiba yung tingin ko pagdating sa pagiging isang pastor. Dito sa ating ministry, sa ating church, minsan, pagka sinabing, uy, punta ka naman, attend ka ng Bible study, walang basta uma-attend. Kailangan mong uy, sama ka sa amin sa Bible study, saka a-attend. Or minsan, magandang gantong imbitasyon pa, uy, magluluto kami ng gantong masarap na pagkain, darating yan. Tama? Kaya talaga, totoo naman tong number 3, hunger changes everything. Literal. Tama? Kasi kung hindi ka naman magugutom, especially pag galing sa trabaho, sa church pa lang, dito pa lang, sino dito nag-dinner na, taas ang kamay? Lahat kayo? Hindi pa. Ay doon sila nag-dinner na, buti sila, sana all. Hunger changes everything because when you are hunger sa presence ni Lord and you want to experience Jesus, it will change everything. Hungry people experience what comfortable people miss. Pagka ikaw ay komportable na sa iyong buhay, marami ka pang mamimiss. Tama po ba? Tama po ba? Take away reminder na I want you to be reminded. Sobrang na yata ako sa 5 minutes. Sabi dito, change your thinking. Your life follows your mindset. If you change the way you see, you'll change the way you live. Number 2, let Jesus into every room. Why? Kasi pagka you allow Jesus to be in your life every day, for sure, laging panalo. Number 3, stay hungry. Huwag lang literal na lagi kang gutom. Kailangan gutom ka sa presensya ng Diyos. Amen po ba?
Ano pa sabi dito? Zacchaeus climbed a tree, but he came down a different man. Jesus is still passing by today. The question isn't, can Jesus change my life? The question is, am I willing to change the way I see? Sabi po dito, when you change your thinking, you'll begin seeing God's kingdom everywhere. When you see life differently, when you change the perspective, mindset na meron ka, makikita mo ng kakaiba ang buhay. Alam mo, minsan nagpapahirap sa'yo kung ano yung chine-chase mo ngayon sa iyong buhay. Ano ba yan? Trabaho, pera, ano pa? Career, ano pa? Problema. Kaya yung problema, mas lalos nagiging problema kasi pinoproblema mo na. Huwag mo problemahin ang problema, hayaan mong si Lord ang mag-solve ng iyong problema. Sabi sa Matthew, come to me all you are weary and heavily burdened. Anong sabi doon? Lumapit kayo lahat sa akin na kayo nabibigatan, and I will give you rest. Kaya hindi mo alam ang pangako ng Diyos sa iyong buhay kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Huwag lang sa Facebook mo babasahin ang salita ng Diyos. Pangako yan ng Diyos sa buhay mo. Sabi dito, repentance is more than saying, I'm sorry. It's changing the way you think, seeing the way God sees, and choosing to follow Jesus every day. Ito tatandaan po natin, repentance is not saying lang na I'm sorry. Repentance is changing your lifestyle. Changing the way you think. Sa mag-asawa, sa couples, sa magkakaibigan, merong mga taong madaling humingi ng sorry. Tama po ba? Pero dumarating pa rin sa point, ganun pa rin sila. Why? Kasi hindi nila nababago yung ugali at gawi nila. Pero pagka halimbawa ang isang tao nagkameron ng Jesus at Diyos sa puso, nababago ang pag-iisip, nababago ang lahat ng ginagawa. Si Zacchaeus, si Jesus mismo ang nagturo sa kanya. Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo. Gusto kitang ma-meet, gusto ko kitang maka-fellowship. Maraming tao sa paligid will create noise for you. At sasabihin, ikaw pa, ang pinili, ikaw na makasalanan, ikaw na hindi karapat-dapat, pero ang gusto ng Diyos na ikaw nga na hindi karapat-dapat, ikaw ang mas pinipili ng Diyos. Bakit? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Saying sorry is not enough. Saying sorry, saying, Lord, forgive me is not enough. It is a lifestyle na kailangan mong gawin. It is a lifestyle na kailangan mong gawin every day. Madaling magsabi ng sorry, 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 pero hindi nababago. Bakit si Zacchaeus nagsabi na, Lord, if I cheated, I will return it 4 times and more. Why? Because he encountered the true God. And I believe na tayo naririto ngayon, and you're still here. You're encountering the real God. That is why you're still here. Ang maganda sa Diyos, alam niyo po, na kahit pa sabihin, akala mo sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat sa Diyos, o Lord, hindi man ako pwedeng mong gamitin kasi hindi ako marunong. Hindi ko alam yan. Hindi ko pa alam kung paano execute yan. Gagamitin ka ng Lord habang binabago ka rin niya. Hindi gusto ng Lord ang perpekto. Hindi gusto ng Diyos yung tao na holy, masyadong banal. Hindi gusto ng Diyos yung talagang, alam niyo kung bakit dumarating sa point na may mga simbahan, ang laki-laki na, ang dami-dami ng mga attendee, pero dumarating sa point, sila pa yung bumabagsak ang pastor, ang mga leader. Why? Because dumarating sa point,
Yung idolatry na, hindi na sa Diyos, doon na sa tao. That is why in this ministry, we are not promoting somebody. We are just promoting Jesus. And that is what na gusto naming ma-encounter ng bawat isa. Amen. At church, H29 Church is just a name. Pero the real church is you. Ikaw yung gustong panahanan ng Diyos. Ikaw yung gustong baguhin ng Diyos. Kami bilang isang pastor, may binabago pa rin ang Diyos. Hindi po kami perpekto, hindi rin kami karapat-dapat, but because we make ourselves available, kami dumarating sa point, nadadapa din. Nagsusungaba pa. Alam niyo yung nagsusungaba? Pag sungaba pa, minsan nagbabali-balintong pa. Minsan nasusugatan din. Pero ito lang ang natutunan ko bilang isang Kristiyano. The more na nasusugatan ka sa Lord, the more kang tumatatag. Amen? Kasi the more na nasusugatan ka from the Lord, the more na niyayakap at hinihilom ng Lord ang iyong sugat. Huwag mo kahit pa sabihing matindi ang sugat na pinagdaraanan mo, ibigay mo lang sa Lord. Amen? Can we bow our head and close our eyes?